Guys, ang kasalukuyang Commissioner's Cup ay malinaw na hindi kagandahang conference para sa Talk and Text. Pero kung paniniwalaan ang ilang report, mukhang may magandang mangyayari sa kupunan ng TNT. Di umano'y babalik na raw si Mikey Williams. Totoo kaya ito o marites lang? Pagkatapos ng mga kalokohang pinagagawa ni Williams, pagkatapos niyang pabayaan ang kanyang team, tatanggapin pa kaya siya ng Talk and Text? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, kung noong nakaraang Governor's Cup ay namayagpag ang kupunan ng Talk and Text, ngayong Commissioner's Cup ay masasabing hindi ganoon kagandahan ang itinatakbo ng kanilang kampanya. Agad nag-champion sa kanyang unang conference bilang head coach ng Talk and Text, tiyak na na-anticipate din agad ni Jojo Lastimosa na magiging mas mahirap para sa kanyang team ang pagsisimula nila ngayong Commissioner's Cup. Una, ang dami nilang injured players, kasama na si RR Pugoy na mayroong heart condition. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naglalaro ang Cebuano sharpshooter, waiting pa rin sa clearance ng kanyang doktor. Bukod sa mga injured players, naging numero unong problema ng kupunan ng Talk and Text ang pag-abandona sa kanila ng kanilang star player na si Mikey Williams. Una at pangalawang game, wala si Mikey Williams. Noong unay wala pang alam ang mga PBA fans bakit nagmamarakulyo na naman ang former Rookie of the Year at two-time Finals MVP. Then saka lumabas ang mga report na kaya pala ayaw bumalik sa Pilipinas si Williams ay nagdidemand na naman pala ito ng increase sa kanyang sahod. Ganito rin ang ginawa ni Mikey Williams nang unang magmarakulyo. Nagdemand din ng dagdag na sweldo sa pamamagitan ng contract renegotiation. Noong una, pinagbigyan siya ng team management. And in fairness, sinuklian naman iyon ng mahusay na Phil-Am guard. Last Governor's Cup ay tinulungan niya ang Talk and Text na talunin ang Barangay Ginebra sa championship. Kaya ngayon ay nagdidemand ulit si Mikey Williams ng salary increase. At sang ayon sa report, tumataginting na 2.4 million pesos a month salary ang hinihingi nito. Halos 6 na player na may max contract ang katumbas niyan, mga idol. Parang nakalimutan ni Williams na hindi lang naman siya ang nagtrabaho ng gusto para mag-champion ang Talk and Text. Nariyan si Jason Castro, si RR Pugoy, si Calvin Oftana, at higit sa lahat, si Randy Hollis Jefferson na nanalong Best Import of the Conference. Sa 2.4 million pesos na monthly salary na hinihingi ni Mikey Williams, para bang inaangking lahat niya ang credit kung bakit nag-champion ang Talk and Text sa nakaraang Governor's Cup. Lumabas din sa report, right after na mapanalunan ng TNT ang Governor's Cup title, agad nang nag-abiso si Williams na nagdidemand ito ng another contract renegotiation at salary increase bago ito umuwi sa Amerika. Ganoon kaaga ay daladala na pala ng TNT front office ang problema nila kay Mikey Williams. Sumunod ang mahabang bakasyon ng PBA para magbigay daan sa FIBA World Cup at sa Asian Games. At yun nga, after na manalo ng gold medal ang Gilas Pilipinas sa Asian Games, nakasama sa press conference ng SBP ang pagbumunyag ni na Mr. Ricky Vargas at Al Francis Chua na mayroon daw player na nanghihingi ng buwan nang alukin nilang maglaro para sa Gilas. 50 million pesos ang hinihingi para isuot ang tricolor Philippine jersey. Hindi pinangalanan ni na Ricky Vargas at Al Francis Chua ang naturang player, pero mahusay mag-imbestiga ang mga sports writer. Ang nagdidemand ng 2.4 million pesos monthly salary sa Talk and Text at ang humihingi ng 50 million pesos sa kaba ng SBP ay walang iba kundi si Jaran. Kailangan pa bang i-memorize yan? Patuloy na nagbatigas si Mikey Williams, hindi raw ito babalik sa Pilipinas hanggat hindi ibinibigay ng TNT ang kanyang dinidemand. Kung ano-ano pang balita ang lumabas na pwede rin naman itong magtrabaho labas sa basketball dahil college degree holder daw naman ito. Hanggang mapuno na nga ang TNT management. Pinadalhan ng termination of contract letter ang player na nanghihingi ng buwan. Dito unti-unting lumambot ang tuhod ni Mikey Williams, pati na ang kanyang mga handlers.
Inaway pa sina Snow Badwa at Homer Sison upang ipakita sa management ng TNT na hindi totoo ang mga report na sinulat ng dalawang sports writer. Pero nanindigan si Sir Homer Sison, may basihan ang kanyang mga report. Nakakausap di umano ng butihing kolumnista ang ama ni Mikey Williams. Dito sa Commissioner's Cup, hindi nga kagandahan ang record ng TNT sa team standings sa kasalukuyan. 4 wins and 5 losses. Pagkatapos mag-champion sa nakaraang Governor's Cup, ngayon ay nasa laylayan. Nasa bingit na ng elimination. At muli may pahiwatig si Mikey Williams sa pamamagitan ulit ng kolum ni Sir Homer Sison sa Spin. Nagpapasabi di umano na gusto na nitong bumalik. Pero si Chot Reyes lang daw at wala nang iba pa ang gusto nitong makausap. Kay Chot Reyes magmamakaawa, kakatukin ang puso ng mabait na senior consultant ng team na nakatakdang bumalik bilang head coach next conference. Nang tanungin ni Homer Sison ang kanyang source kung posible nga kayang muling ma-hire si Mikey Williams o magkaroon ng reconciliation sa pagitan ng dalawang panig, walang kasiguruhan ang ibinigay na sagot. Tatawirin daw nila ang tulay kapag naroon na sila. Naniniwala po ako naka-silent ba na itong si Mikey Williams matapos itong magpakita ng unprofessionalism at sobrang pagkagahaman sa pera. Tingin natin ay hindi na nito deserve ang second chance. Kung magiging malambot ang puso ni Coach Chot Reyes sa pagmamakaawa ni Williams, hindi malayong tutularan ito ng iba pang PhilAm players na darating sa PBA. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Reggie Jimenez, masaganang bagong taon sa'yo. Joel Atienza, sana nga idol. Glenn Goboy, Happy New Year. Papa Kiko, tama, idol. Alfie Gomez, Remia Tibay, Sosimo Aala, Larry Pangilinan, Merry Christmas and Happy New Year too. Rose Marijuan, Happy New Year idol. At si Kats Aquino Dokusin, Happy New Year to all. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.